Hello, magandang hapon po. Sunday ng hapon dito sa Cherry Hill, New Jersey. So, maganda ang weather ngayon. Okay naman ang aking legs. So far, nahirapan akong maglakad pero it's not that bad. Andito tayo ngayon sa garden na gusto ko na sanang magtanim kasi maganda na yung panahon. Pero wag kang magpapalinlang sa ganda ng panahon today. Kasi, ang sabi ng almanac is that hindi pa tapos ang frost date until April 16, April 20. So hanggang hindi pa yun natatapos, hindi ka pa pwedeng magtanim kasi pwede pang maging malamig. So ngayon, ito na ngayon yung panahon na nagbumulaklak ang mga daffodils. And dito sa banda dito, ang nauuna na namumulaklak. Pero meron pa ako it's daffodils surrounding the house. Pero dito sa banda dito na nauuna. So, yan, ganda-ganda. Actually, nag-pick din ako kahapon. At nilagay ko sa flower vase at nandun sa tabi ko. Sa baba. Sa basement. Kaya, yon. Kita nyo, para lang ako nasa probinsya. Meron akong, ano tawag ito? Haze. Okay? Ginamit ko to, hindi itong last year na autumn. Hindi ko to nung 2023 ko pa to binili na ginamit ko sa harapan na decoration ko para sa fall decoration. Pero last year hindi ako nakapag-decorate dahil nasa Pilipinas ako during fall. So ito pa yon nung 2023 na sinabi ko sa anak ko na ilagay niya sa mga garden beds which hindi niya nilagay. Ito pa naman, intact pa naman. So, pwede nating gamitin sa mga garden beds para i-cover sa bed para pag magtanim ka at masyadong mainit, i-protect niya. Kung masyadong malumig, i-protect na yung halaman mo. Kaya ito po. At the same time, bahala na rin siyang magde-decompose doon. So, yan. Tingnan nyo, ipapakita ko rin sa inyo pag ganitong spring na. Yan. Mga damo na tumutubo na namumulaklak. Marami nang namumulaklak. So, hopefully, we can go around the neighborhood sometimes. At ipapakita ko sa inyo tong neighborhood ko. And then I received another bad news today. Na kahit Sunday, sinabi lang ng asawa ko sa akin kanina na nakatanggap pala kami, which is hindi ko alam, ngayon kanina lang yung sinabi, na ang aking license is about, ang sabi niya, ang aking driving license is about to be suspended. At meron pa akong hanggang April 24 na para asikasuhin daw. Ang sabi daw sa sulat na galing sa Department of Motor Vehicle, department ba ang meaning ng DMV? Ako parang nagiging Nina na yata ako, Ninya. Na I have until April 24 to fix it. Kasi daw, ang tawag ito, hindi daw nila nakikita na yung kotse ko is naka-registered, which is kind of like, ba't gano'n? Niregister ko naman yung kotse ko early last year. So, hindi ko alam kung bakit. But anyway, nung binasa ko yung sulat, actually, suspended na pala yung driver's license ko. So, suspended na yung driver's license ko March 24 at magiging final na ma-revoke ang driver's license ko by April 24 kung wala daw akong ipakita na hindi pala registration, I'm sorry, my bad. Insurance ng kotse.
Syempre, hindi namin nilagyan ng insurance yung kotse kasi nakatingga lang naman, wala namang gumagamit. So, ganun pala, na kapag nakatenga pala ang kotse, dapat pala i-inform at hindi mo i-renew yung insurance. Dapat pala may inform ang DMV, ang motor vehicle, para na sa ganun is walang magiging problema sa license mo. So, yun ang nakasabi sa sulat na yun nga, suspended ang aking license. And gusto ko sanang mag-drive today. Kasi ang ganda-ganda ng weather, kita nyo naman, di ba? Hindi siya malamig, yung katamtaman lang. Maganda sanang mag-ikot-ikot at na magtingin ng mga bulaklak ng mga naglalabasan ngayon, kahit lang sana around the area. Pero yun pala, revoke na nung March 24. Anong date ngayon? March 20. Kakatapusan na. So, ibig sabihin, tatawagan ko ang Mercedes bukas at para nang sa ganun is email nila sa akin ang ang registration plate ko. Para yun ang ibabalik ko sa motor vehicle. Pero talaga nakakatuwa kasi nakakatuwang nakakaasar. Kasi yung license plate ko po, binili ko yun. Kumbaga hindi yun personalized license plate po yun. Ang lisensya ko nakalagay doon, Conquer Cancer. So, binayaran ko yon. So, kahit pala ganon, kinakailangan i-surrender sa DMV kasi ang nakalagay sa kanila is that yung registration number ko, ng kotse ko, is wala siyang insurance. So, baka ang ina-assume, ang automatic assumption pala ng motor vehicle is that walang insurance ang kotse ko at drina-drive ko. So, since they have no knowing na hindi ko naman drina-drive at they have no knowing na hindi ako nagda-drive, so, gano'n po nangyari. So, another, talagang we learn things as we go along. Hindi ko po alam sa ibang state kung ganun din kung iisa ang patakaran ng mga motor vehicles or dito lang sa amin yung sa New Jersey. I have no idea. But just so you know, at magaya kayo sa akin, huwag naman sana knock on wood, na hindi kayo pwedeng mag-drive at nakatenga lang yung kotse nyo at tinanggalan nyo ng auto insurance. Kinakailangan may paperwork na ibibigay sa motor vehicle na sa ganun is hindi masuspend ang driver's license nyo at hindi ito ma-revoke totally. Mahirap pag na-revoke ang driver's license because mahirap kumuha ulit. Imagine yon, mag-exam ka, mag-test drive ka, ang dami pang mga process na naman. So, I don't want to, kahit na hindi pa ako nagda-drive, pero hindi ko gustong ma-revoke ang aking license. Nakalagay pa yata dun sa sulat na kinakailangan ko magbayad ng $100, something like that. So, tatawagan ko bukas ang motor vehicle at saka tatawagan ko din ang Mercedes-Benz at matanong ko talaga sa kanila kung ano ang dapat kong gawin para ma-lift yung suspension sa driver's license ko. So, bukas po or the next day, bibigyan ko kayo ng update. Nang sa ganun, hindi naman ulitin ko, hindi sa pinagdadasal, mangyayari sa inyo or sa family members ninyo. At kung baka pare-parehas ang policies ng mga motor vehicle dito sa US, at least meron kayong idea na kapag pala hindi nyo ginawa is maaring ma-revoke masuspend or ma-revoke ang inyong driver's license. Kaya, yun po. I will give you an update as soon as
meron po akong makausap ko. Hopefully makausap ko bukas. Monday, ang hirap-hirap matawagan ang motor vehicle pag Monday. Syempre, nag-weekend off sila. So hopefully makontak ko sila bukas. Nang sa ganun is maayos ang problema. Well, at least may gagawin ako. Kasi right now, waiting period po tayo. Kinakailangan kong bumalik sa surgeon ko na nag-operate sa akin after a month. And then, sa last week ng April, kinakailangan kong kitain ang aking neurologist. Kinakailangan kong kitain ang aking oncologist at ang aking GP, ang aking regular doctor. So, ayun po. Yun, hopefully, magagawa natin lahat yan in April at nang matapos na ang mga bagay-bagay at we can move on, we can move forward, and we can plan kung ano ang the best na, alam niyo yun, yung pwedeng gawin. So, in the meantime, thank God, magandang panahon. Medyo nakakaano ko ng konti. Nakakagaan ng kalooban. Lalo na't nagsusulputan ng mga bulaklak all around the house. May mga ibang klase din ng halaman sa harapan ng mga violet ang kulay, kaya nakakatuwa. Yeah. Yeah. So, until tomorrow or until I can give you an update po. Maraming salamat. Thank you for your continuous support. Please mag-comment below, like and share po. Thank you po.